na Jesus Christ the Liberator. So from John 8:23 hanggang 36. At bilang pagkuha ng inyong atensyon is nagulantang tayo sa mataas na halaga ng bigas, no? Sa kabila ng pangako ng Pangulo na sa pagbaba nito sa halagang 20 pesos. At lalo tayo nagulat nang mula hanggang 50 ay naging 60 pa nga doon sa amin, no? Sa Barangay Munlad. Salamat na lamang at kahit paano ay nagkaroon ng Executive Order 39 na naglalayong pababain ang presyo ng bigas sa 41 hanggang 45 pesos sa buong bansa. Kahit na ordinaryo ang pagtaas ng halaga ng pangunahing produkto, nagugulat pa rin tayo kapag nangyayari ito. Mayroon ding mataas ang halaga na ordinaryo, pero nakapaghugot pa rin ng inis. Ano yung tinutukoy kong isa pa na mahalaga pero ordinaryo? Ito po yung mataas na halaga sa tingin ng tao tungkol sa kanyang sarili. Ito rin na isang sanhi kung bakit mas may kakatigan siyang paniniwala at ipaglalaban pa nga tungkol sa kalagayan ng tao. Ito ay ang paniniwala na ang Diyos ay nagbigay ng pinakamahalagang regalo sa sangkatauhan. Ang regalong iyon ay ang free will. Ang paniniwalang iyan ay totoong mali. Hindi ito inaayunan ng Biblia. At kung meron mang magagamit na mga talata pabor dito, yun ay dahil lamang sa maling pag-intindi sa mga ito. Ang totoong tunay ay ang pinakamahalagang regalo ng Diyos ay ang pagsusugo ng isang liberator o tagapagpalaya dito sa mundo mula sa pagkaalipin ng mga tao. Yun ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak mula sa kalangitan. At kung may deklarasyon ang presidente ng Pilipinas na nakakabigla pero mainam, mayroon ding deklarasyon ang presidente ng sanlilikha na nakakabigla na may kakabit, na mainam, na pangako. Ito ang tatalakayin natin sa pangaral na ito. Ngunit muli ay nais kong babasahin ang ating text. This time ay sa New Living Translation. Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." "But we are descendants of Abraham," they said. "We have never been slaves to anyone. What do you mean you will be set free?" Jesus replied, "I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but the son is part of the family forever. So if the son sets you free, you are truly free." So dito sa background nito, yung mga kausap ng Panginoon ay may mga mananampalataya, meron din namang hindi mananampalataya. Hindi naman niya sinasabi kung para kanino yung sinasabi na you will know the truth and the truth will set you free. Sabi niya, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." And you will know the truth and the truth will set you free. Iniisip ng iba, yung sa verse 32, ito ay para sa lahat o general teaching. Hindi. Ito yung sa verse 31, tinukoy na talaga niya na yun ay sa mga mananampalataya sa Kanya. Anyway, gusto ko ipakita sa inyo yung outline, no, ng itong chapter 8 na ito. Actually, ito ay opisyal na pakikipagdebate ng ating Panginoon sa mga Hudyo. Na sila naman nagpasimulang magdebate. At sa debate, meron niyang round parang sa boxing ika nga. Ito umabot ng round 4. So mahaba yung diskusyon nila dito. At dito ay nandun na tayo sa round 3 ng argumento o ng debate nila. At dito ay doon sa round 3, merong the confusion,
And then the clarification. Doon tayo sa letter A. Jesus says, all unsaved men are not free, but are enslaved by sin. Gaya na sinabi ko sa inyo, since na dalawang grupo ng yung mga sumasalungat sa Panginoon, I am inclined to believe na hindi yun yung mga sumasampalataya sa Kanya, kundi yun yung mga pinunong mga Hudyo. Kaya nga, yung mga negative responses ay maaaring dito sa mga combatant aggressors na ito ng Panginoon. Pero, alam niyo ba na itong pahayag na ito ng Panginoon ay katuparan ng propesiya o paunang sabi na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tao o sa kanyang bayan. Doon pa lang sa Lumang Tipan ay merong prophecy sa Isaiah 61 verse 1. Ang sabi doon, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Ito ay tinatawag na messianic prophecy or isang propesiya o hula o paunang sabi doon sa darating na pinahiran ng Espiritu Santo or isang tao na puspos ng Espiritu Santo na isusugo sa bayan ng Diyos para tumanggap ng pagpapalaya. At inakala nila na itong propesiya na ito, palibhasa ay ang propeta ay si Isaias, iniisip nila na ito ay propesiya lamang na exclusive sa bayan ng Israel. Gayunpaman, hindi nila siguro nabigyan ng diin na kabilang ang mga Hentil, ibig sabihin yung hindi Hudyo, yung mga iba pang mga bansa. Doon sa nagtataglay propesiyang pangako na ito. No? Propesiya ito, at the same time, ito ay pangako. At yun naman ay nasa ibang bahagi. At dito tayo nasasakop. Ang sabi doon, sa Isaiah, no, the same book, no? The same prophet. Sa chapter 49 verse 6, and he said, it is a light thing that you should be my servant. Ang sasalta naman dito yung Ama sa kanyang lingkod. To raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give you for a light to the Gentiles, that you may be my salvation unto the end of the earth. So, ibig sabihin, pinakausap dito ng God, yung Ama, yung kanyang Mesiyas, yung isusugo niya. And itong dalawang talata na ito ay pinatunayan ng Panginoon Kristo sa Lucas 4:18. Sinabi niya nung binasa niya iyon doon sa sinagoga, na siya na nga yung natupad na nga nung siya ay nagkatawang tao. At ito namang Isaiah 49 verse 6, ito naman ay sinabi ng Panginoon Kristo na natupad na rin sa pamagitan ng pagsusugo niya kina Apostol Pablo. Actually, kay Apostol Pablo niya pinapatungkol na ang bagay na ito nang si Apostol Pablo ay kanyang tawagin, no, mula doon sa pagiging Hudyo na umaatake sa mga kapwa niya Hudyo ay naging tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. At binanggit ito kay Ananias na siya yung isusugo ko para sa mga Hentil. Magiging ika ay delegado ng Panginoong Kristo para matupad din yung propesiya patungkol sa Panginoong Kristo. Dito sa Isaiah 60 verse 3, ang sabi pa nga, the Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. At nangyayari na ito. Patunay nga tayo ay lumapit sa liwanag. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon Kristo. Yung Gentiles kasi, sabi ko sa inyo, mga bansa, kabilang tayo sa mga bansa. Kasi ang pag sinabing world, dalawa lang yan. Jews and Gentiles. Tayo kabilang doon sa ikalwa. Yung Gentiles or nations, mga bansa. Kaya sa ibang salin, nasabi dyan, nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Pinili ng Panginoong Yesus na magdala ng liwanag ng ebanghelyo o ng
mensahe ng pagliligtas doon sa mundo. Inialok ng Panginoong Jesucristo ang kaligtasan sa lahat ng nations. At yung kanyang mga apostol ay nagpasimula ng missionary movement, isang kilusan na dadalhin ang ebanghelyo hanggang sa dulo, sa mga dulo ng mundo. At ang missionary work ngayon ay nagpapatuloy, no? Pinagpapatuloy ang Great Commission ng ating Panginoon. Dinadala ang liwanag ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kaya ito yung tanong sa atin, do you support evangelism and missionary efforts with your money? Do you have talent or other resources to help spread the message of Christ? God wants you to be involved. How can you help? So ito yung hamon sa atin. Anyway, ang ating mensahe sa hapong ito ay ito. The Lord Jesus Christ declaration is that people are in spiritual bondage. Kulang ng Apostle P.S. yung aking message dyan, no? Alliteration na lang ito. So, being in spiritual bondage, ang ibig sabihin nun, spiritual bondage, wala kang free will. No? Talagang wala kang free will. Ang isang individual, walang free will kung siya ay nasa spiritual bondage. At kinakailangan malaman niya ang fact na ito, ang bagay na ito na katotohanan. Kailangan malaman niya. Yung no free will condition sa humanity, ito ay ang Diyos mismo ang naglabas nito. Siya mismo nagpahayag nito sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mahalaga talaga na malaman mo. Dahil ang mga inihayag ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, mga mahalagang bagay. Kung inihayag niya na ang tao pala ay nasa spiritual bondage, ibig sabihin, mahalagang malaman ng tao yan. Ipinapaalam niya. No? At yung pagkakaroon ng wala kang free will, ay hindi naman nangangahulugan na wala kang choice or wala kang will. Kasi nangyayari, in-equate kasi yan eh. Iba yung free will, iba rin yung will, iba rin yung choice. No? Kaya sila nagkakamali dyan. Kasi in-equate nila yan. Meron naman, walang pakialam sa bagay na yan. Ayaw nilang malaman ng mga bagay na yan. Kasi sabi ng iba, what you don't know won't hurt you. Walang kwenta yan. Alam niyo yung what you don't know won't hurt you. Ito ay 16th century maxim na natagpuan ito ayon dito sa Oxford Dictionary of Proverbs. The oldest written version of the saying, what you don't know can't hurt you, comes from 1576 in Pirit Palace by G. Petit. So, long as I know it, not it hurts me not. So, yun po. Ayos lang yan. Hindi na dapat yan pag-usapan. Hindi po. Sinabi nga ng Panginoon eh. So, pero bakit may mga tao na yan ang ina-adapt na sa kanilang sarili, na saloobin? Kasi, ito po ay limitado lang sa ilang mga sitwasyon. Kasi kapag hindi mo alam ang isang problema o isang maling pangyayari, hindi magandang pangyayari, hindi ka ngayon magiging malungkot. No? Hindi ka mag-aalala. Pero, ito rin ay kalimitang pinapatwiran, no? O parang dinizasify ito, na pag ayaw mong sabihin doon sa isa, yung isang merong aberya, meron palang problema, o may isang hindi magandang pangyayari, dahil ayaw mo sabihin sa kanya, yan ang iyong nagiging proverb, ika nga. Kung yung hindi niya alam, di man na ito makakasama sa kanya kung di naman niya malaman yun, no? Yan po ay hindi po pwede, no? Sa ating obserbasyon, maraming mga hindi mabilang na mga pangyayari sa ilang mga individuals na sila ay namatay dahil sa hindi pagkaalam ng mga bagay na dapat nilang malaman. Pero hindi ko na isa-isahin yan sa usapin ng biblical na bagay.
hindi po kinokondon, no, ng Panginoong Diyos yung ignorance. Kasi ignorance yan eh. Ang sabi nga ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay kulang sa kaalaman. Dahil talagang napapahamak kapag ikaw ay kulang sa kaalaman. Pero take note, yan po ay para lang sa mga tao ng Diyos. Kaya, nung nagsasalita ang Panginoon, although naririnig ng hindi niya mga tao, sabihin, mga hindi mananampalataya, naririnig nila yung bagay na katotohanan ng spiritual bondage. Hindi naman naisip alam yung sakala ng Diyos, kundi doon lang sa mga mananampalataya eh. Kaya doon sa John 8:31, sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya, di ba? Tapos doon sa 32, sinabi niya na yung tungkol sa pagpapalaya na implikasyon, merong bondage, merong pagkakaalipin, pagkakakulong. Ibig sabihin ng bondage, alipin. So, sa usapin ng free will, ano nga ba yung free will? Kasi, iniisip ng tao, karamihan, iniisip nila na meron silang free will kasi hindi nila alam kung ano ibig sabihin nito. Okay, so titingnan natin ang isang pahayag ng Oxford English Dictionary sa kung ano ba ang free will. Ang sabi dyan, free will is the power of acting without the constraint of necessity or fate. Pangalawa, nakahulugan, the ability to act at one's own discretion. So, pag sinabi palang free will ay meron kang kakayahan o kapangyarihan na isagawa ang anumang bagay na naisin mo na walang pumipigil sa iyo, hindi dahil sa pangailangan o hindi dahil sa ito ay nakatadhana sa iyo. At pangalawa, meron kang kakayahan na kumilos dahil sa walang anumang dahilan. Dahil gusto mo lang ito, walang nag-influensya sa iyo, walang nagtulak sa iyo. Yan ang ibig sabihin pala ng free will. Pero tatanungin kita, meron ka bang ikinilos? Meron ka bang ginawa na hindi influensyado ng bagay, ng tao o ng mga pangyayari? Meron ka pang ginawa na wala kang isinaalang-alang na ano paman? Palagay ko, may hirapan ka siguro na mag-isip ng ganon, di ba? Kung kaya nga, yung ilang mga tao na hindi sila Kristiyano, pero narealize sila matagal na free will is an illusion. Kagaya na lang ng philosopher conviction. Si Baruch Spinoza, isang kilalang philosopher, sabi niya, in the mind, there is no absolute or free will. But the mind is determined to wish this or that by a cause, which has also been determined by another cause. And this last by another cause. And so on to infinity. Sinong kokontra doon sa sinasabi ni Baruch Spinoza? Totoo naman by experience, alam natin ang mga kinilos natin, ang mga ipinasya natin ay may kadikadinilyang mga kadahilanan. Yan ay philosopher. Doon naman sa scientist. Ano ang scientist conviction? Tanongin natin si Albert Einstein. Sabi ni Albert Einstein, I am a determinist. So ito yung kontra sa naniniwala sa free will, determinist. As such, I do not believe in free will. Practically, I am nevertheless compelled to act as if freedom of the will existed. If I wish to live in a civilized community, I must act as if man is a responsible being. Although hindi naman ako naniniwala doon sa determinism, kundi ang tinatayuan ko ay compatibilism, kagaya ng ilang mga nauna sa ating mga reformers. Pero merong kabuluhan ang sinasabi ito ni Einstein na kumikilos tayo na para bang meron tayong free will na totoo naman ay wala. Ganun kasi siya, ganun ang kanyang pagkilos. Einstein was a physicist. Kung kaya, bilang siya ay scientist, naniniwala ako na nalalaman niya yung brain chemistry
or yung physical composition ng isang tao ang nagdedetermina ng kanyang pagkilos o pagpili ng kanyang ikikilos. Ngayon, ang tanong natin is, why it is a must that a person should know that he or she has no free will? Bakit kinakailangan ito? Kasi, ang sagot is, one has to accept the offer of freedom the Lord Jesus gives. Paano mo nga naman tatanggapin yung alok ng pagpapalaya ng Panginoon kung hindi mo alam na ikaw ay bilanggo, na you are held captive, na ikaw ay walang kalayaan, ikaw ay walang free will. So, ating balikan, no? Ang sabi nila, dun sa John 8:33-36, we have never been in bondage to anyone. Kailanman hindi kami naging alipin ni numan. So, sinasabi nila, they are free and always have been. Paano yung bondage sila nung nasa ilalim sila ng Egypt, di ba? Alipin sila sa Egypt, yung kalang ninuno. Pagkatapos Persia, tapos Syria, nasa ilalim sila pagkaalipin. At nung panahon yon ng Roma. So, ano sila? They were self-deceived. Dinadaya nila, niloloko nila ang kanilang sarili. And the power of self-deception in the unconverted man is infinite. Sabi ng Panginoon, whoever commits sin is a slave of sin. Yung sin dito na, ang verb tense po niyan, ay nag-indicate ng isang habitual or continual action. The person in habitual sin is a slave of sin. A slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Yung pong pagiging alipin sa kasalanan, ito po yung worst kind of slavery. No? Sapagkat, kung nasa ganyang kalagayan tayo, wala tayong paraan ng pagtakas mula sa ating mga sarili. Kasi spiritual yan eh. Sa loob natin yan eh. Kung kaya nga, kinakailangan mapalaya tayo ng anak. At ang anak ng Diyos ang nagpapalaya at nagdadala sa atin doon sa sambahayan ng Diyos. If the Son makes you free, you shall be free indeed. No? So, if we are set free from our slavery to sin, ang ibig sabihin lang yan, ang anak lang ang makagagawa niyan. Set free. Paano? Sa pamagitan ng pananatili doon sa salita ng Panginoong Hesus at sa pagiging kanyang alagad or disipulo. At pagkatapos tayo nga ay tunay na mapapalaya. At sa pagkakaroon ng tunay na freedom, ito ay kumokontrast naman o opposite doon sa freedom na kiniklaim ng mga Pariseyo na nasabing, hindi, malaya kami. No? Kailanman di kami naging alipin, mga anak kami ni Abraham. Well, ang point lang natin dito mga kapatid is, absolute freedom comes only from the Lord Jesus Christ. So may isang 82-year-old na Christian woman sa Hong Kong ang nagkwento ng kanyang buhay sa China. I think it's 1947 o 49 na ang mga komunista nung sa pamuno ni Mao Zedong ay pinasimulan yung kanilang tinatawag na revolution na kung saan ay sila napalaya, no? Napalaya na sila mula doon sa kolonisasyon. Ang Hong Kong ay under colony ng British Empire o ng bansang Britain. At tinawag nila yung the liberation nung sila ay malaya na. No? So, the liberation o ang pagpapalaya. Sa interview ay tinanong siya. Ang sabi sa kanya, when you were back in China, were you free to gather together with other Christians to worship? Sabi niya, hindi. Oh no. Since the liberation, no one is permitted to gather together for Christian services. Tapos tinanong pa ng interviewer,
But surely you were able to get together in a small groups and discuss the Christian faith. Sabi niya, no, we were not. Since the liberation, all such meeting are forbidden. Were you free to read the Bible? Ikatlong tanong. Since the liberation, no one is free to read the Bible. You see, yung salitang liberation, pagkapalaya. Dumating sa kanila yung pagkapalaya. Yung kalayaan, dumating sa kanila. Sabi ng Chinese woman na Kristiyano. Pero, salita lang, kalayaan. Bakit? Wala naman silang talagang kalayaan. Hindi nila magawa, may sagawa, o may exercise ang kanilang pananampalataya. Kaya, freedom does not consist in the word freedom or in words, but in relationship to Jesus Christ. He is the liberator. Siya yung tunay na liberator. Siya talagang nagdadala ng liberation from spiritual bondage. Sa Romans 7:24 hanggang 25, ang sabi niya Apostle Paul, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ang sagot niya, ito yung tanong niya, ito pa rin yung sagot niya. Siya rin ang sumagot. Ang sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Bakit? So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. So, pag-elaborate dito, kasi pwede mapagkamali nito, ang lahat ng mga mananampalataya, meron silang dating kalikasan, yung old nature, na nagpipigil sa kanila, na gustong manatili doon sa bondage, doon sa pagkaalipin. Pero, tayo bilang mga believers, tayo ay united kay Christ. Tayo ay patay na sa batas. At wala na tayo sa ilalim ng otoridad dito. Kundi, tayo ay buhay sa Diyos at may kakayahan tayo na kumuha ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Itong passage nito, Romans 7:24 hanggang 25, hindi po ito nagtuturo na tayo ay nabubuhay sa divided lives, no? Na sinning with our flesh, but serving God with our minds. Kundi, ipinagdidiinan lamang nito na sa loob natin, yung flesh at saka yung spirit, merong struggle. May paglalabanan. Ito mo yung sinabi niya sa Galatians 5:16 hanggang 18. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ang Diyos, no, doon sa scriptures o sa mga banal na kasulatan, ay nagsasabi sa atin na ang sangkatauhan, the humanity, is in bondage. Hindi lang spiritual, mga kapatid. Although yung binasa natin kanina, yung tinutukoy kanina ng Panginoon, spiritual. Pero sa Biblia, ang bondage natin, hindi tayo malaya. Hindi lang sa spiritual, kundi sa physical. Gusto niyo patunayan ko sa inyo. At bakit? Sa physical, kasi ang Diyos ay soberano sa lahat. Pag sinabi soberano, makapangyarihan sa lahat, He is in control. At meron ako ipapakita sa inyo na example na physically talaga hindi malaya ang tao. Yung pangyayari sa Tower of Babel, basahin natin sa Genesis 11:9. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Ito yung panahon na ang mga tao, isa lang ang lengguwahe, isa lang ang salita. Di ba, utos ng Panginoon din sa mandate niya sa Garden of Eden, di ba? Kayo ay magpakarami at kalatan ninyo. No? Replenish the earth. Yun ang utos pangalawang utos ng Panginoon sa kanila. Sa sangkatauhan, multiply and replenish the earth. Pero gusto ng tao, magsama-sama sila sa isang dako. Yun ang kanilang will. Pero, yung will nila yun hindi free. Bakit? Kasi, hindi nila kayang pigilan
ang ginawa sa kanila ng Diyos. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Bawat isa sa kanila, binigyan sa loob nila ng kanya-kanyang wika. Yun ang origin, bakit maraming languages, no? Bigla na lang na, iba na yung wika niya. Kapag kinakausap niya, din nagko-construct sila ng ano, di ba? Ng building. Na gusto nila magtayo ng building, baka makarating sila sa Diyos. Isa nagsasalita ng Chinese. Isa nagsasalita ng Bisaya, no? Hindi na sila magkaintindihan. Kaya, sample lang ito, no? Pero, kaya dahil hindi na sila magkaintindihan, nagkahiwa-hiwalay na sila. Diba? Ginusto ba nila yan? Wala silang free will doon. Kasi ang will nila, magkaisa sila. Pero, physical yun, no? Kasi language yun eh. So, philological or physiological yun. Na para bang naalala ko tuloy yung sa, di ba yung naalala nyo sa, sino nakapanood dito ng The Matrix? No? Meron ba nanood dito ng Matrix? No? Sino yung bida doon? Sino? Sino yung bida ng The Matrix? Hindi nyo napanood, no? Si Neo, bida doon, no? Neo ba? So, si Neo yung bida. No? Ngayon, kalabanin niya si Mr. Smith ba yun? Magaling yun sa martial arts. Kasi Neo, in-uploadan lang nung iba't ibang klase ng Kung Fu styles. Kaya galing niya agad doon sa Kung Fu, na-upload lang sa kanya doon sa computer. You see? Parang gano'n, no? Na although ginusto niya yun, pero ibig sabihin, ang Diyos, ang punto ko lang, ang Diyos ang may control, no? Pwede niyang dahil ang gusto niya talagang yun ang mangyayari. Anyway, sinabi sa Isaiah yun na bilang siya ang Diyos na soberano, ay walang makapipigil sa kanya kung ano ang nais niyang gawin. Ginagawa niya, gusto niya maging sa langit at maging sa lupa. Kaya wala tayong masasabing free will dahil ang Diyos ay soberano. God is in control. And tayo rin ay bondage spiritually. Spiritually since the fall, no? Doon sa halaman ng Eden, doon nagsimulang maging alipin ng kasalanan, maging alipin ni Satanas ang tao nang sumunod siya doon sa engganyo ng serpiente na kainin yung ipinagbabawal na bunga. Simula nagresulta noon ay napunta na sa masamang yaon ang mundo. Ang sangkatauhan ay naging under the dominion of Satan, under the dominion of sin. Okay? Romans 5:12 and following. Kaya dito, dahil sa kalagayan yan, ang Panginoong Hesus ay nangangako ng liberty from spiritual bondage and not from physical one. I mean is, although we are in bondage physically and spiritually, ang ipinangako lang ng Panginoon sa ngayon is mapalaya tayo spiritually, hindi doon sa physical. Kaya, our physical situation may not be changed. Ano man ang kalagayan mo sa physical, hindi pa yan mababago. Darating pa yung panahon na yan. Ayaw mo man sa katawan mo, ano mang meron sa katawan mo na ayaw mo, hindi pa yan mababago. Although, kung ang tinutukoy dito ay yung bagay na ikaw ay walang control. Halimbawa, di ba? Gusto mong lumipad. No, wala ka namang pakpak. Hindi mo magagawang lumipad, di ba? Baka darating ang panahon na kung ano mang gugustuhin mo, kahit wala ka ng pakpak, makakalipad ka na, no? Pagdating ng araw na yon ng consummation of all things. Pag babaguhin na ang sangnilikha, na mawawala na yung mga masama, kundi ang maghahari na lang ang Panginoon Kristo, at ang mga mananatili dito ay ang mga anak ng Diyos o ang mga mabubuting tao. So, freed from the law and so released from its accompanying curse o sumpa o curse, no? Kasi yan po yung pagpapalaya na ginawa ng Panginoon. Mapalaya tayo sa kasalanan, mapalaya tayo sa kautusan. Kasi
Nung panahon na, although ang mga Hentil wala naman sa kautosan, yung mga Hudyo ang tinutukoy dito, no? Na ang mga Hudyo nasa ilalim ng kautosan. Kinakailangan sundin nila ang kautosan. Perfectly, 100%. Pag nasunod nila, kahit sabihin natin 99%, merong 1% na hindi sila nasunod. And ano sila? Merong mga sumpang nakalagay doon. Mababasa mo yan sa Deuteronomy chapter 29. May sumpa sa hindi makasunod sa lahat. Kaya ang utos tungkol sa pagsunod sa kautosan, masusunod mo lahat ng nakasulat dito. Okay? At hindi nila magagawa yun kasi kung bibilangin mo yung kautusan sa Old Testament, inaabot siya ng mga 613 na kautusan. Maaaring ngayon, ang alam lang natin yung 10 Commandments, pero marami pang kautusan sa Scriptures ang Panginoon. At ano pa yung pagpapalaya na ipinangako ng Panginoon? Freed from sin. And so acquiring the freedom to live in holiness or righteousness. So dahil malaya na tayo sa kasalanan, magagawa natin mamuhay sa buhay kabanalan. Okay. So yung ating skills, yung capabilities natin, yung ating mga katawan, they can serve many purposes, whether good or bad. Kung sa kasalanan, every part of our bodies is vulnerable. Pero kung kay Kristo, every part can be an instrument of service. So ang point is, it is the one to whom we offer our service that makes the difference. Okay? So Romans 6:16, ang sabi dyan, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey? Kung kanino mo binibigyan sarili mo bilang alipin nun, sa pagsunod doon, alipin ka nung sinusunod mo. Sabi rito ni Apostle Paul, either sin or either of sin. So if you are obeying sin, sabi niya, nagresulta ito sa kamatayan. Or obedience resulting in righteousness. So kung sa righteousness o kung sa Panginoong Jesucristo ka nagsusunod, ang kinawento ay righteousness. Para bang tayo ay laser. Ang laser, pwede itong mag-burn ng destructive host sa mga pieces, kahit nga bakal, kaya niyang butasin. Pero, sino ang destruction na magagawa niya? Yung laser. Pero, pwede siyang gumawa ng mga delicate cataract surgery. So, matutuwid na gawain. So, ang ibig lang sabihin mga kapatid, it does not mean that our spiritual condition has become neutral. Nung pinalaya na tayo, parang wala na, gawin na natin, malaya naman tayo, kahit ano, meron tayong disposition na gawin either tama or mali. Hindi po. Ang sabi dito, sa Romans 6:14, for sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. So, yung pagsunod sa, yung kautusan, yung pag nasa ilalim ka ng kautusan, ibig sabihin, nasa ilalim ka ng kasalanan. Kasi, ano ba yung kasalanan? Paglabag sa kautusan, nandyan ang kautusan. Anong ginagawa natin sa kautusan? Nilalabag natin. Di ba? Kaya tayo nagiging makasalanan, pero lalabag tayo sa kautusan. Kung wala na yung kautusan, wala na rin yung kasalanan, no? So, bakit wala tayo sa ilalim ng kautusan? Nasa ilalim na tayo ng biyaya. And, sabi sa 16, but thanks be to God that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. So, hindi ka na alipin ngayon ng kasalanan. Ano ka na? Alipin ka na ng katwiran. So, we become slave to righteousness. Freed from sin, slaves of righteousness. Kaya, gumagawa ng kabutihan. Kaya may mga ministry. Ang church natin may mga ministry. Ito yung patunay na tayo ay slaves of righteousness. Ang church ay may mga ministry. Kaya, ang hamon sa iyo ay ganito. Will you give yourself to God, asking Him to put you to good use for His glory?
So ito yung hamon sa atin, give yourself to God. He can do more than you. Sabi nga dito, give yourself to God, He can do more with you than you can. Okay. Sa Galatians 5:1, for freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So, malaya na tayo. Huwag ka nang paalipin muli doon sa pamatok ng pagkaalipin. Tumutukoy yan sa pagkaalipin sa kasalanan. Again, yung pangako ng Panginoon na kalayaan, although ang topic natin is about free will, hindi po ito nagpapaging para magkaroon tayo ng free will, okay? Magkakaroon tayo ng spiritual liberty. Ang tao na spiritual bondage, pero dahil sa Panginoon Kristo, dahil sa pagsampalataya sa Panginoon Kristo, nagkaroon siya ngayon ng spiritual liberty. Hindi pa rin siya nagkaroon ng free will. No? Ang free will is illusion pa rin yan. Sapagkat tayo is kumikilos, nagpapasya, nag-iisip according to what our nature is. Gaya din naman ng Panginoong Diyos na ang kanyang mga pagkilos is ayon sa kanyang nature. No? Ang Diyos ay mahabagin, kaya nga nakaranas tayo ng kahabagan. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya nga naranasan natin ang kanyang pagmamahal. Yan ang ating Diyos. He is compassionate God. He is generous God. Kaya yung mga pangailangan natin, hindi pa man natin hinihingi, ibinibigay na ng Diyos. Kaya ang Diyos, wala rin siyang free will in that sense. Dahil kumikilos lang siya ayon sa kanyang nature. Ano ngayon yung sa ating panglabas na pagkilos? Doon sa human perspective, ano ngayon ang ating mga hakbang para to prevent sin from controlling the way we live and give in to its desire? First is identify our personal weaknesses. Pag na-identify mo na, recognize the things that tempt us. Stay away from sources of temptation. Practice self-restraint. Consciously invest our time in good habits and service, and learn on God's strength and grace. At bilang konklusyon, Jesus does not give us freedom to do what we want, but freedom to serve God. Jesus' perfect truth frees us to be all that God meant us to be. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat at muli Panginoon ay ipinaalala sa amin ang dakilang katotohanan na dahil sa amin pananampalataya sa inyo na kayo rin po nagbigay nito sa amin. Kami ngayon ay malayaan na sa kasalanan. Malaya na kami sa kadena na inilagay ng dyablo sa aming mga paa. Kami ngayon, Panginoon, ay malaya ng sumunod sa inyo, malaya ng makapaglingkod sa inyo, nang hindi pumipigil sa amin ang aming mga sariling, kundi, Panginoon, sa kalakasan at sa kapangyarihan binibigyan ng Espiritu Santo, nagagawa namin ito. Kaya nga, ang lahat ay sa inyo lamang pong kalwalhatian. Walang glory sa amin, Panginoon, sapagkat ang lahat ng taglay namin at lahat na nagagawa namin ay dahil sa inyo, dahil sa pagkilos nyo sa loob namin. At nawa nga, Panginoon, ay matanggap ito ng bawat isa, at sa gayon ay ang glory ay hindi tanggapin sa kanyang sarili, kundi ihayag ang inyong kalulatian. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Kristo. Amen.